In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Magandang umaga sa ating lahat, saan man panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, umahon si Jesus sa kaburulan. Kasama ang kanyang mga pinili, humirang siya ng 12 na tinawag niyang mga apostol upang maging kasama niya, suguing mangaral at bigyan ng kapangyarihan magpalayas ng mga demonyo. Ito ang 12 hinirang niya. Si Simon na tinagurian niyang ng Pedro, si Santiago at si Juan na mga anak ni Zebedeo. Sila'y tinagurian niyang Boanerges, na ibig sabihin mapupusok. Sina Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, Santiago na anak ni Alfeo, at Tadeo, si Simon na makabayan, at si Judas Iscariote na siyang nagkanulo sa kaniya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa Hebreo chapter 8 at paggunita kay San Francisco de Sales, sa Obispo at Pantas. Sa ulat sa mga Hebreo, itinuturo ang higit na mainam na tipan na ipinamalas ni Kristo na siyang tagapamagitan ng bagong tipan. Sa pamamagitan nito, ang kasalanan ay napapawi at nagkakaroon ng pagkakaisa ang Diyos at tao. Si San Francisco de Sales ay isang obispo at pantas na kilala sa kanyang habag, kahinahunan at pagsusulat para sa pagpapalaganap ng pananampalataya. Ang kanyang buhay ay isang halimbawa ng kabanalan at pagtugon sa panawagan ng Diyos sa gitna ng mga hamon. Ang pagtawag ng 12 apostol ay paalala sa ating misyon bilang mga binyagan. Tayo rin ay hinirang ni Kristo upang maging kanyang mga saksi sa mundo. Tulad nila, may kanya-kanya tayong kahinaan at pagkukulang. Ngunit patuloy tayong nilulukuban ng grasya upang magampanan ang ating tungkulin. Una, pagkalat ng maling impormasyon. Tulad ng mga apostol na binigyan ng kapangyarihan magturo, tungkulin nating labanan ang maling impormasyon sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng katotohanan at pagpapakumbaba. Pangalawa, kawalan ng pagkakaisa. Ang panawagan sa 12 ay simbolo ng pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba sa ating lipunan. Mahalaga ang pakikiisa upang magtulungan, lalo na sa panahon ng krisis at sakuna. Pangatlo, kakulangan ng pananampalataya. Ang paghirang ni Kristo ay paalaala na siyang ating lakas. Sa kabila ng mga pagsubok, dapat tayong manalig sa kanyang plano. Pagbabago ng mga pagkakamali. Una, humingi ng tawad sa Diyos at sa mga taong nasaktan natin. Maglaan ng panahon sa panalangin
upang pagnilayan ang ating mga desisyon. Pangatlo, magkaroon ng malasakit sa kapwa, gaya ng ipinamalas ni San Francisco de Sales sa pamamagitan ng konkretong aksyon tulad ng pagtulong sa nangangailangan. Mga halimbawa ng pagsasabuhay ng Ebanghelyo. Una, pagkakaisa sa pamilya. Patawarin ang mga hindi pagkakaunawaan at magtipon para sa panalangin. Pangalawa, maglingkod sa komunidad. Maging voluntaryo sa mga programa ng simbahan tulad ng pagtulong sa mahihirap o pagtuturo ng katekismo. Pangatlo, pagpapahayag ng mabuting balita. Ibahagi ang mga turo ng Ebanghelyo sa social media, lalo na sa mga nanalalayo sa pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, tinawag mo kami upang maging mga saksi sa iyong pag-ibig. Tulungan mo kaming tularan ang halimbawa ng mga apostol at ni San Francisco de Sales na buong pusong tumugon sa iyong tawag. Gawin mo kaming instrumento ng kapayapaan, pagkakaisa at pagpapatawad. Naway sa pamamagitan ng iyong grasya, magawa namin itama ang aming mga pagkakamali at magbigay inspirasyon sa iba na sumunod sa iyo. Amen. Ang ating mga referensya ay sa Catechism of Catholic Church, number 863, Apostolate, Introduction to the Devout Life by St. Francis de Sales, mga humiliya ni Pope Francis, halimbawa pagginilay sa Ebanghelyo ng Marcos. Sa muli, hinihikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ebanghelyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama nating pagnilayan at palagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapayag ni Jesus sa Ebanghelyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!